Umabot na po sa $68 billion ang net external liability ng Pilipinas. Okay, ano bang kinalaman nito sa taas presyo trabaho at future mo? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Net external liability. Ano ba yan? Anong effect natin yan? Ang ibig sabihin po niyan ay mas marami tayong utang sa ibang bansa kesa ating asset na meron tayo sa kanila. Halimbawa po, ang utang natin abroad ay $100 billion. Okay? Ang asset lang po natin ay 32, di ba? Billion. So, ibig sabihin po niyan, may kakulangan po tayo na net external liability na 68 billion. Parang lang ito sa may kaibigan ka ng utang, di ba? Mas malaki ang utang niya kaysa ipon. Kaya nga, alam mo kung mas malaki sa bangko, kung sa bangko po, kung alam nila po, mas malaki po yung utang mo kaysa sa ipon, ay magdadalawang isip nila, pautangin ka. Kasi alam niya na wala ka pang kakayanan na magbayad ng buo. At ito na daw ang pinakamalaki sa kasaysayan ng Pilipinas na ganun kataas po ang ating utang. Kaya nga, ang tanong, bakit ba lumobo to? Number one, because of foreign borrowings nga. Para sa infrastructure, pandemic response, para sa flood control, alam na this. Kaya nga, naghigpit na rin yung mga ibang bansa ng pagpapautang sa ating bansa. Pangalawa, huminang piso. Mas mahal na po ang ika nga pag-aangkat natin ng mga produkto galing sa ibang bansa. Tumaas kasi ang presyo ng dolyar. Humina po ang ating pera. Pangatlo, kakaunti na lang po ang foreign investment na pumapasok dahil nga sa nangyayari sa ating bansa. At ito pa, pang-apat, may trade deficit. Ang ibig sabihin ng trade deficit, negative po rin yun. Mas marami po tayong naangkat na produkto from abroad kesa ine-export. In short, mas maraming lumalabas na pera kesa pumapasok. Ito po ang parang sa personal finance, alam po naman natin to. Kung mas malaki po ang gastos kesa pasok, ang tawag po niyan ay negative cash flow. So ano po ang magiging epekto niyan sa ordinaryong Pilipino? Una, tumataas po ang mga buwis at interest na binabayaran sa gobyerno. Marami na mga panukala na magbago na naman tayong buwis. At syempre naman, pampahirap na naman to sa mamamayang Pilipino. Tataas ulit ang presyo ng bilihin. At syempre naman, lalo pang may hirapan ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kaya nga napakalaga po para sa ating mga kabudgetaryan na bisitahin muli natin ang ating budget. Check muna natin kung talagang kailangan pa ba nating gastusin ang mga di dapat gastusin. Tanggalin na muna. Pangalawa, mag-set din tayo ng tinatawag na opportunity fund, hindi lang emergency fund. Magtabi tayo ng pera para tayo po ay makahanap pa ng bagong pagkakakitaan. Pangatlo, maghanda na po para just in case pag tumaas ang presyo, meron po tayong alternative. At pang-apat, kung meron po tayong mga utang, una muna nating bayarin para hindi tayo malubog sa utang at magbayad na matataas ng interest. So, ang net external liability po ay ika nga para sa ating bansa. Pero kailangan din natin matutunan to para ika nga makontrol din natin ang ating paggastos. Sana naman may natutunan kayo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.